Mukhang ang may-ari guys ng universe at ang kaisa-isang anak ng Diyos ay makukulong na ho next year. Paano mo naman nasabi, Mima? Yung mga kasamahan pala ni Pastor Kibs na mga namamahala ng kanyang simbahan doon sa iba't ibang dako ng bansa, nakulong na pala. Si Kibs na lang pala ang inaantay. So ngayon, meron tayo guys update. So, alam naman ho ata ng nakakarami na itong si Kibuloy ay meron hong kaso at wanted sa FBI doon sa Amerika. So, ngayon guys, itong balitang to, yan o, US Court set new date for Apollo Kibuloy trial. So, nakikita niyo yan guys, basically, meron na hong schedule ang hearing na didinigin ni Kibuloy sa kaso niya doon sa Amerika. So, ano yung mga kaso ni Kibuloy? Human trafficking, fraud, money laundering, at yung sexual abuse. Nako, Kibs. Kala ko ba pagmamay-ari mo yung universe? Ang nagmamay-ari ng universe, na-depress. What? So, dami ba naman problemang kinakaharap ngayon guys ni Kibuloy? Imagine yung issue sa SMNI, ligwak ganun si Pastor Kibs, tapos papaimbestigahan pa siya ni Risa Ontiveros at yung kanyang Kingdom of Jesus Christ, aka kulto nga daw ho, ala Senyor Aguila, papaimbestigahan ni Senator Risa Ontiveros. Tapos ito yung pangatlo niyang kaso. Mukhang malapit-lapit na sa dolo. May ending na din ata guys, katulad ng ng SMNI. So, baka may magtanong dyan, oh, Mima, what if hindi pumunta si Kibuloy? Abay, hindi pwede ho. Kasi kung hindi pumunta guys si Kibuloy dito sa Amerika, dito na papasok guys ang extradition treaty ng Pilipinas at Amerika. So sa pilitan na ipapadala si Kibuloy doon sa Amerika, if ever man na hindi pumunta si Kibuloy para dinigin ang kanyang kaso na kinakaharap doon sa Amerika. Nako, Kibs. Mukhang malala na yung karma mo ngayong taon. So anyway, nakakuha tayo guys ng copy. Ito, from United States Distriction Court, Central District of California, Western Division. So i-rotate ko lang muna to guys para mas mabasa ko ng maayos. So basahin natin. Ay, hindi na ano. Yun, United States of America, yan po yung plaintiff. So, mismong gobyerno po ng Amerika ang nagkaso dito kay Pastor Kibs. At yung defendants ay si Kibuloy. So, case number 20-CR-00079TGH. So, basahin lang muna natin guys ha. Sabi dito, the court has read and considered the stipulation regarding requests for continuance of trial date and findings of excludable time periods pursuant to Speedy Trial Act filed by the United States of America and defendants Felina Salinas, Gia Cabactulan, Marisa Duenas, Amanda Estopare, and Bettina Padilla Roses in this matter. The court hereby finds that she stipulation which this court incorporates by reference into this order demonstrates facts that supports a continuance of trial date in this matter and provides good cause for finding or excludable time pursuant to the Speedy Trial Act 18 U.S.C. 3161. So, basically, pinapabilis na ho. Sabi dito sa ating binasa, pinapabilis na ho ng korte ng trial, kaso, ito, pinapabilis na ho ng korte ang trial, kaso, ano pa bang tawag doon, pagdinig dito sa issue ni Kibuloy sa Amerika. So, di ba kanina guys, merong mga pangalang binanggit, which is si Felina Salinas, Gia Cabactulan, sino pa ba to? Marisa Duenas,
Amanda Estopare at Bettina Padilla. So, di ba yan ho yung mga binanggit na pangalan? Yan pala guys, yung mga pangalan na yan, dahil nga na-obsess ako dito kay Kibs, napa-research ako. And then guys, nahuli na pala itong mga taong ito na mga pinagkalooban, 'di ba? Mga namumuno dito sa Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, nahuli pala. Ito guys, oh. Pakita ko sa inyo Basahin natin tong article na to. Ay. Yan. Kibuloy's Hawaii Church Head, yung namumuno sa church ni Kibuloy doon sa Hawaii, gets 30 days in prison for hidden cash in pastor's jet. So, Honolulu, Hawaii, the Hawaiian church manager of Filipino pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, was sentenced to 30 days in prison money for lying about a suitcase with hidden cash found in the preacher flight back to the Philippines in 2018. Yan ho si Felina Salinas, isang US citizens who also meted a $500 fine for failing to declare over $335,000 in cash found in a private jet that was to fly Kibuloy back to the Philippines on February 13, 2018. Her charges were downgraded from cash smuggling after entering a deal with prosecutor in June where she pleaded guilty to making false statement. Ganun. Si Felina Salinas pa lang yan guys Si Felina Salinas pa lang yan. So kung tatanungin nyo, saan naman si Gia Kabaktulan, si Marisa Duena, si Amanda Estopare, at si Bettina Padilla? Don't worry guys, I got you. Ito, FBI raids Kibuloy Church in LA. Los Angeles naman to guys Arrested three leaders in immigrant trafficking scams. Pakpay ka ngayon, Kibuloy. Ikaw na lang pala ang inaantay, oy. So, the Federal Bureau of Investigation raided the Church of Evangelists Apollo Kibuloy in Los Angeles that led to the arrests of 3 church administrators who allegedly traffic followers as part of a 6 years fundraising scams related sa fundraising scam. Federal agent raided the Kingdom of Jesus Christ Church ni-raid ho ang KOJ ni Kibuloy in a human trafficking investigation Wednesday morning. The report of CBS Los Angeles, the ABC News said. So, panahon guys, January 30, 2020 yan. Yung kanina naman, yung kay Felina naman, is October 21, 2020. Ito yung kay Felina, October 21, 2020. Dito naman sa, sa tatlong namumuno sa trafficking scam ni Kibuloy sa LA ay nung January 30. So, mas nauna ito kaysa kay Felina. Nakakaloka So, sabi dito, the money raised for the Children's Joy Foundation USA was supposed to be benefit poor. But the workers benefit poor people, but the workers in the complaint said most of the money was used to finance the operation of church and the luxurious lifestyles of Kibuloy. So, yung sinasabi nila na fundraising daw para sa Joy Foundation, sa Children's Joy Foundation, syempre, di ba, nakakasulisit sila ng pera. Gagamitin daw yun, guys, sa Children's Joy Foundation. Pero, ginagamit pala ang pera na to para punan ang luho, yung mga material things, lifestyle things, ni Kibuloy. Yun pala, dun pala daw guys napupunta ang pera na nalilikom ng solicitation ng tatlong migrant na to na naaresto ng FBI. Talaga nga naman. Oo. Kaya ngayon, nako, Kibuloy, ingat ka na kasi sabi din dito sa balita, yan. Itong kaso na to, court trial date, March 19, 2024. Tapos, November 5, 2024 at October 2021 yung pre-trial date, 2024. Nako, Kibs,
Hinay, ingat. Yung may-ari ng universe, nakulong. What? Yung magmamay-ari pala, yung nagmay-ari ng universe, nakulong. Yung kaisa-isang anak ng Diyos na si Pastor Kibuloy, depressed. What? Yan kasi. Di ba yun sinasabi ko sa inyo, kung ano yung ginawa nyo, yan din yung babalik sa inyo. Kung ano yung tinatim, siya din ang aanihin. Puro ka pala Ngayon, mararanasan mo ang ganti ng karma. Ay, kaisa-isang anak ng Diyos, pero pinaparusahan si Pastor Kibs. Grabe, baka mamaya, lindulin tayo dito. Kasi si Pastor Kibs, pag nagagalit, nagpapalindol yan. Stop! Anyway, yun lamang ho guys. At siya agad si Viva Alicia niya. Nagbabalik ulit sa ating panibagong video.